welcome back sa Panahon TV. Ngayon naman po ay makasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran para bigyan tayo ng magiging update sa lagay ng panahon. Good morning po, Mr. Duran. At bilang unang katanungan, meron po tayong binabantayan na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ano na po ba ang pinakahuling balita tungkol dito? Yes, good morning, Jessie. At as of 2 a.m. nga po, ito nga binabantayan natin si Typhoon Maisak ay nasa layo nga pong 2,900 kilometers east ng Mindanao. So si Typhoon Maisak ay may lakas po na 130 kilometers per hour, malapit po sa kanyang gitna. At pagbugso po ng hangin umabot po sa 160 kilometers per hour. Kumikilos po ito pakanluran sa bilis po na 15 kilometers per hour. At Mr. Duran, kasama po natin ang Joint Typhoon Warning Center at Japan Meteorological Agency sa pagbabantay sa naturang bagyo. At base po sa nakalap na datos ng Pag-asa, ano po ba yung inaasahan natin dito kaugnay sa bagyong ito? At ano po ang pagkakaiba nito mula naman sa datos ng JTWC at JEMA? Isama na rin po natin dito kung ano ba yung dahilan, bakit ay hindi pa naglalabas ng forecast ang Pag-asa kaugnay dito? So sa ngayon talagang napakalayo pa naman itong bagyong si Maisak. And then halos parehas ang dalawang Met Agency na pinapakita na kumikilos ito pa westward ng mga 15 kilometers per hour. So sa ngayon nasa natin na maaari pong by Wednesday or Thursday ang pasok nitong bagyo sa ating PAR na sa ngayon ay nasa layong 2,000 kilometers. At sa ngayon po naman ay maaring magbigay tayo ng mga weather advisory hinggil po dito sa ating bagyong binabantayan. So ayan po, abangan na lang natin ang mga weather advisory na ilalabas ng Pag-asa. Kaugnay nga po yan sa bagyo na binabantayan natin hanggang ngayon ay nasa labas pa naman ng ating boundary. At Mr. Duran, ngayon naman po nagsimula na nga po ang Semana Santa. So ano po bang aasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na araw? So sa ngayon po, talagang good weather condition pa rin ang inaasahan natin. Mahinang hanging amihan pa rin ang inaasahan. And then sa dating po ng Semana Santa by Monday, usually po nagbibigay ang Pag-asa ng ating weather outlook dyan. So maari pong by Monday pa natin antabayan ang pagbibigay ng weather outlook hinggil po sa magiging lagay ng panahon natin. So sa ngayon talagang makikita natin good weather condition ang inaasahan natin. At bilang panghuling katanungan na lamang po, ano naman po ba ang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? So sa ngayon, mahinang hanging amihan pa rin. And then kung titignan po natin, wala masyadong kaulapan dito po sa buong bansa. So dito lamang po sa may extreme northern Luzon, naasahan natin ng mga light rains. And then sa buong bansa na po, kasama na po dyan ng Metro Manila, mga isolated rain showers or thunderstorms lamang. So ayan po nga asahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Maraming salamat po, Mr. Duran. At bago po kami tuluyang magpaalam, congratulations Batch 2015. Lagi po nating tatandaan na the purpose of education is to replace an empty mind with an open one. Mula po yan sa isang sikat na American entrepreneur na si Malcolm Forbes. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Stay updated sa lagay ng panahon. Bisitahin lamang ang aming official social media accounts and website. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po ng balita simula Lunes hanggang Linggo, 5 to 5:30 ng umaga at sa oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.